Ito yung Mecman MCP 100 version 2 at MCV 100 version 2. Price nito is 12K, price nito is 12.5. Madalas tanong, ano bang pinagkaiba? Ano bang kaibahan ng dalawa at 500 lang ang difference? Sa handheld, parehong-pareho. Walang pinag-iba. Maliban na lang dun sa welcome screen ng MCV, meron na siyang logo na Mecman. Dito sa MCP, wala pa. Okay, ito yung sa MCV, MCP. The rest, pareho lang. Ngayon, magkakaiba sa design ng receiver. Okay? Physical appearance muna tayo. May tenga yung I mean hindi kasi ito na yung tenga nun yung sa gilid. Teka, atras ako ng konti. Yan. So ito na yung pinaka-tenga. Rack mountable siya sa 19 inches na tour case, no? Regardless kung anong size niyan, 2RU, 3, 4, 6RU, basta standard yan na 19 inches. Okay? MCV meron siyang parang ano dito sa unahan. Ano bang tawag dito? Yan. So, minsan nakakatulong to parang protection dito sa mukha. Kasi ito yung unang tutukod. Okay? Tapos, malaki pang makikita yung difference is yung rotary knob ng MCP. Actually, maganda siya. No? Mas maganda sana siya kung dito inilagay. Kaya lang, hindi naman pwedeng lahat ng kagandahan dito mo lahat ilalagay. So, usually, parang mga cellphone lang yan Merong iba na magandang spec na doon sa mas mura. Na wala naman doon sa mas mataas na presyo. So, ang mga manufacturer, madalas gano'n lang ang ginagawa nila. Okay? Ang kaibahan, unang-una, makikita nyo sa pwesto ng LCD. Sa display. No? Nandito si MCV. Pero OLED kasi yung mga yan, mas malinaw. Si MCP, malinaw din naman ang display, pero mas malaki, nakahiwalay ng konti. Okay? Yung pindutan niya, nakatabi dito sa monitor nung number 1. Tapos ito, magkatabi sila, pindutan dito sa kanan, number 2. Unlike nito ni MCV, pinagdikit yung pinaka-screen, tapos yung pindutan, nandito pareho. Kaya medyo nalilito ako. Kaya ako, sabi ko sa inyo, personal paborito ko at madalas kong ginagamit itong MCP since version 1 pa. Pero ngayon, na version 2 na tayo. May darating tayong isa pang version 2 ng MCP. Yun ang ilalagay ko dito. Kasi mas maganda pareho sila. Magkapareho ng itsura sa isang rack. Mas magandang tignan pag uniform. Okay? Sa functionality naman, pareho lang halos yan. Walang pinang-iba. Dito, pwede kang maglagay ng lapel. Okay? So, parang pwedeng 4 na mic ang naka-standby mo sa MCV. Si-switch mo lang to, ang gagana yung lapel mo. So, naka-standby na kaagad. I-switch back mo, gagana ulit yung handheld mo. Ganun lang, a matter of second lang, makakapagpalit ka na. So, ganun din sa number 2. Okay? Actually, yung sa lapel, pwede ka mag-sync ng another handheld. So, parang ang naka-standby mo na handheld nun, 4. So, gagana sabay dalawa. So, makikita mo orange at saka blue. Okay? So, dalawahan lang ang sabay. Pero pwede mong i-connect dyan ng 4. Sa information display naman, halos pareho lang. Halos makikita mo naman na lahat dyan, yung importanteng information. Okay? So, again, dahil 12.5 ito, mas mataas ba ang spec nito? May isang, ano lang siya, may isang pinagkaiba lang siya kay MCP, which is yung kaniyang spectrum analyzer. Okay? Click mo lang yung set. And then, arrow down. Tingnan nyo dun sa A. Magkatabi yung A dito. Maganda sana kung pinaghiwalay dito, di ba? Left and right. So, yun ang nagustuhan ko kay MCP dahil
nasa left and right siya. Dumas konti yung pindutan kasi naging rotary knob na. Ito na rin yung power button mo. I-hold mo lang siya, shut down. One click, power on. Then tataas baba yung mga indicator mo dyan, indicating na ready na yung unit mo. Kay MCV naman, ganyan siya, rubber button. Pero maganda, nice yung rubber niya. So, balik tayo dun sa spectrum analyzer. So, una, preset. Click mo yung set pag nandoon ka na. So, yan, pwede mong palitan yan para mabago yung iyong mga channel. Hanggang 200 yan. Tapos, tuning. Manual tuning. Scan frequency, yan yung auto scan. Pag nakatapat ka na dyan, click mo yung set. Yan. So, yan yung kanyang spectrum analyzer. Makikita mo kung alin doon yung mga frequency na malinis. So, dahil auto yan, itatapat mo lang, magsisync na kagad siya. Oh, wala kang makikitang dyan, infrared sensor. Basta itapat mo dyan sa monitor niya, sa screen niya, dito sa may IR, magpa-pair na kagad siya. Okay? So, paano kung ka, balik tayo dun sa scan frequency, yun yung pinaka-auto scan niya. And then, spectrum analyzer. Click set. Ayan. Ito naman, real-time, manual, pwede mong iset. Ayun o, yung maliit na triangle. Pwede mong dalin doon. Yan, pwede mong dalhin dyan yung indicator. Since walang gumagamit sa frequency na yan, yan ang gagamitin mo. So, pagka na-set mo na siya doon, click set. Oh, teka. Ulitin ko. So, nandyan ka na, diba? Click IR. Nalimutan ko na kasi nga sabi ko actually kahit wala yung spectrum analyzer na yan, basta auto scan mo lang, good to go ka na. Sa tagal ko nang ginagamit ang Mecman na mic, halos hindi ko na kailangan gamitin si spectrum analyzer. Nawala dito. Kaya sabi ko nga noon, kasi madali maubos ang MCV. Kung mapunta ka sa MCP, okay na rin yan. Kaya sabi ko nga, kahit halos hindi ko man ginamit yung spectrum analyzer niyan. Mamaya papakita ko sa inyo dito sa MCP kung paano mo magagawa iyon. Dahil walang spectrum analyzer to, paano ka maghahanap ng malinis na frequency? Papakita ko sa inyo mamaya. So, balikan natin itong spectrum analyzer ni MCV. Kasi nangangapa ako dahil hindi ko naman talaga siya ginagamit. Click set. Diba kanya? So, pagka nandyan ka na, nandyan ka na, paano bang gagawin? Or, tatandaan mo lang kung alin yun doon. Basta yan, basta nasa range ng 630, malinis siya. Diba? Kinlik na natin tong dalawa nagbaback siya. Paano ba i-kwan? Nagbaback siya. So, yun, 634. Balik tayo sa auto scan. Tignan natin kung ano ang binigay niya. 633, ayun. So, tama. So, ibig sabihin, accurate yung auto scan niya dahil doon sa spectrum analyzer is nasa around 630 yung malinis na frequency. Also, makikita nyo yung numbering ko, 1, 2, 3, 4. Nakalagay din doon sa handheld natin, 1, tapos itong MCV 3. So, hindi na tayo magte-tape dito para sulatan ng numbering. Nandoon na kagad. So, pwede mong palitan yan doon sa setting. Okay? So, yun ang function ng
spectrum analyzer ni MCV. Now, paano naman pagdating kay MCP dahil wala siyang spectrum analyzer? Nakikita nyo tong mga ilaw na yan. Pagka naka-off yung handheld nyo, may mga mag-i-indicate dyan, iilaw yan pagka may na-detect siyang frequency. Pagka natapat ka dun sa frequency na ginagamit ng ibang mga wireless device. Paano? Kalkalin natin, ha? Kasi ako talagang auto scan pa lang, solve na ako. Yan. So, click set mo lang, na tignan mo yung arrow, lapit ko ng konti. Buti na lang may tripod yung cellphone ko. Naka-off yung handheld ko. Tapos click mo lang yung set, dalhin mo dun sa magbi-blink yung channel, okay? And then browse tayo. Yan, browse tayo. Ayan, kung makikita nyo, pumipitik. Ayan. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng gamitin ng 652 kasi active siya sa ibang mga device sa paligid. Hanap pa tayo. Yan, ang taas, oh. 645, hindi natin pwedeng gamitin yan kasi active siya. Okay, so yun yung parang spectrum analyzer ni MCP na sinasabi. Na-upload ko na tong video na to So, kung yun ang habol nyo kay MCV, kayang-kaya niya rin yun ni MCP sa pamamagitan ng mga indicator nyo na to. Okay, so paano gawin ulit yun? So, restart ulit tayo, ha. Turn off ko muna yung unit. Michael, panoorin mo to. So, i-on mo siya, di ba? Okay, so pag nakapula yan, naka-off yung handheld. Click mo lang yung set. Halimbawa, may gusto kang puntahan dyan. Yung set lang ang paulit-ulit mong pindutin, then lilipat siya. Squelch, scan, auto-scan, numbering ng mic. So, punta muna tayo ulit dun sa channel. Yan. So, pag nagbi-blink na yung channel, lipat, galaw mo dito. So, pag umilaw yan, ibig sabihin hindi yung pwedeng gamitin. Active siya. Okay. So, ngayon gagawin mo, medyo layo ka ng konti. Hindi ibig sabihin, isang ganyan mo, wala nang ilaw, okay ka na. Layo ka pa ng konti. O, yan. So, mga 647, pwede ka nang pumwesto dyan. Okay? So, pagka okay na yon, punta ka na dun sa set. Halimbawa, gusto mo ng auto scan. Punta ka lang dyan sa scan. Pag nagbi-blink na yan, iikot mo lang to. Mag-auto scan na yan. Okay? Tapos, paano palitan yung number? Ganon din, click ka lang sa set. Antayin mo lang mag-blink yan. Pag nag-blink na, lipat mo na. Okay? Pagka okay na, click set. Click mo yung IR. Make sure lang na naka-on yung iyong handheld. Pagkatapos, i-click mo yung IR. Tapos, itapat mo doon sa infrared sensor. Okay? Yun lang. May grouping. Ibig sabihin nito, pwede kang gumamit ng mas marami, then iset mo by group. Ako naman hanggang 2, 4 na mic pa lang ako, kahit hindi ko pa gamitin yan, okay na okay pa. So yun ang nagustuhan ko sa MCP. Unang-una, mas mura siya ng 500. Pangalawa, mas gusto ko yung layout niya. Pangatlo, meron siyang rotary knob. Pang-apat, mas malaki yung display niya, although mas maganda ito dahil OLED siya. Siyempre, pag nagkakaedad, medyo, pag sa malayo, medyo lumalapo ang paningin natin. Mas maganda, mas malaki, siyempre, para kahit nasa stage to, nakikita natin kagad yung numbering niya. Ano pa? Sa likod, halos pareho lang naman. Walang pinag-iba sa likod dyan. Yung mga version 2, parehong meron ng butas sa harap. Kung gusto nyong ilipat yung antena sa harap, may kasamang BNC cable na kagad si MCV. Dito sa MCP, pag gusto nyong sama ng BNC cable, mag-add kayo ng parang 200 yata. Okay? Kasi hindi na nag-adjust sa presyo ng mga yan. Kaya kailangan ito, mag-add tayo para doon sa BNC cable. Okay? So, yun lang. At sana ay may natutunan kayo sa ating mga
produkto, which is itong Mecman na microphone. Kaya ako nire-upload ulit ito, gumawa ng bagong video kasi may mga bagong nagtatanong na ngayon pa lang nakita itong mga mic na to. Sabi ko since November pa binablog ko na itong mga to, pero may mga nagtatanong pa rin araw-araw regarding dito sa Mecman at doon sa isa pa nating brand, RBR. So sabi ko matagal na po ito, since November binablog na natin ito. Kaya yun, naisipan ko ngayon gumawa ng panibagong video kung ano ba ang kaibahan ni MCP 100 at MCV 100. Okay, huwag kayo malilito. Itong case na to, ito napakagandang case na ito is available din sa amin yan. HDPE, mas matibay po ito at mas maganda doon sa ABS. Flat yung ibabaw, may rubber, pwede mong pagpatungan ng laptop. Itong drawer naman, wala kami nito. Sa Shopee ko lang yan nabili. ITID ang brand niyan. ITID. Yung pinakamaiksi ang piliin nyo, yung 260mm. Okay? Hanggang doon na lamang. Pagka gusto nyo nito, but unfortunately, wala na pong stock. Yung MCP 100, alam ko may last 2 units pa kami. And then may mga lower model pa kaming available. I-chat nyo na lang po ako sa aking Facebook account at paki-search na lang Marlon Gonzales pagka gusto nyo mag-order nito. Or comment kayo dito sa comment section ng video na to para mai-assist ko po kayo pagka gusto nyo bumili nito. Pwedeng palitan ang ulo nito. Kung gusto nyo mas maganda ang tunog, pwede nyo palitan ng Shure SM58 or ng SE Electronics. Kasi actually maganda naman ang tunog nito, kaya lang may iba na sobrang sela ng tenga at saka sobrang sela sa brand ng mic. So yun, pwede nyong lagyan ng mas magandang capsule ito. Sa RF naman, wala ka nang hanapin pa dito. Napakatibay ng reception nito, ng signal nito. Inilalayo po namin talaga ito para ma-range test namin. Hindi ako nagre-rely doon sa mga value, digit. May 100, may 150 meters na layo. Pero kami, by experience, malayo-malayo po ang nararating niya. Hindi po masasagad ng host. Talagang malayo ang sagap niya. Kahit maraming tao nagpuputol-putol, hindi po siya nagpuputol-putol. Basta ma-set mo doon sa malinis na frequency, hindi ka ipapahiya nito. Tignan nyo naman, ang ganda nung kulay. Gray, tapos velvet yung loob. Meron siyang anti-roll na groove doon sa ring, hindi yan gugulong. Naka-OLED display ka na, all metal, ang ganda. Kahit itabi mo doon sa ibang mamahalin na brand ito, hindi kayo mapapahiya. Matipid sa battery kahit na naka-on lagi yung display, AA. AA ang battery nito. Yan. Kita nyo kung gaano kakinis ang gawa, kapulido. Even sa loob, maganda yung kanyang pagkakapintura. Makinis lahat. Okay? Yun lamang. Sana ay natutunan kayo sa video kong ito.